Maraming salamat po, Pastor. Sige po. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay muling nagkatipon-tipon na naman upang mag-aral ng kanyang mga salita. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Pasensya na po kayo minsan pag nagsasalita ako, iba kasi umuuga ang ngipin ko. Pagka nagsasalita ako, tumatama eh. Kaya minsan nag-iiba ang pananalita ko eh. Ganyan po talaga pag tumatanda na, Pastor eh. Unti nang nalalagas ang mga ngipin, isa-isa. Next week pa po ako schedule bunutan eh. Sige po. Bago po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Maraming salamat po, Panginoon, sa pribileyo na kami ay muling makakarinig ng iyong mga salita sa araw na ito. At muli, Panginoon, bigyan mo po ako ng karunungan, ng katapangan, Panginoon, ng katapatan upang maihayag ko, Panginoon, ng malaya ang nais mong maihayag, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. At bigyan mo rin po sila, Panginoon, ng kaunawaan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na sumasa amin, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, upang maintindihan namin, Panginoon, ang bawat salita na mamumutawi, Panginoon, sa aking mga labi, Panginoon. At nawa, Panginoon, ito ay matanim sa kanilang mga puso, Panginoon, at maisapamuhay sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyong ito, Panginoon, na minsan lang po namin naririnig, Panginoon, minsan lang namin naihayag, Panginoon, sa isang linggo, Panginoon, at minsan ganun din, Panginoon, sa mga midweek online services, Panginoon. Maraming salamat pong muli, Panginoon. Tunay nga po na ang salita mo, Panginoon, ay higit pa sa ginto, higit pa sa pilak, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa araw na ito po, ang pag-aaralan po natin ay tungkol sa ang pananampalataya sa Diyos. Ang pananampalataya sa Diyos ay ang personal na ugnayan natin sa Diyos. Ang pananampalataya ay malayang pasya natin na alamin at tanggapin ang katotohanan ng presensya ng Diyos sa ating buhay at sa ating pagkatao. Isa itong biyaya na maaari nating tanggapin o maaari nating tanggihan. Ang pananampalataya ay paniniwala at pag-asa sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ayon sa Biblia, ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na inaasam, ang kasiguruhan sa mga bagay na hindi nakikita. Ang ibig sabihin nito, nagiging panatag ang tao dahil siya ay naniniwala at nagtitiwala sa Diyos kahit hindi pa niya ito nakikita, at mula rito ay mararanasan niya ang kapanatagan, ang tunay na kaligayahan, ang kaginhawahan sa kabila ng mga pagsubok na ating nararanasan. Sa pananampalataya, itinatalaga ng tao ang kanyang paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Inaamin niya ang kanyang limitasyon at kahinaan dahil naniniwala siyang anuman ang kulang sa kanya, ito ay pupunuan ng Diyos. Ito ay tulad ng pagmamahal na ipinapakita sa gawa. Ito ay pagsasabuhay ng tao sa kanyang pinaniniwalaan. Ito ay maaaring hindi lumago kung hindi isinasabuhay o ipinamumuhay.
na ipapahayag ng tao ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng aktwal na pagsasabuhay nito. Ang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ang siyang tanging matibay na nagpapakita ng kanyang pananampalataya. Kasunod ng panimulang aralin tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan ay ang pananampalataya sa Diyos. Ang dalawang ito ay magkakawing, ibig sabihin magkadugtong, magkakonekta. Kaya madalas silang gamitin ng salitan ng mga may akda. Ang taong nagsisisi ay nananampalataya rin at ang taong tunay na nananampalataya ay nagsisisi. Ibig sabihin po yung pagsisisi at pananampalataya ay lagi pong magkadugtong. Sa kasalukuyan, marami ang nagtuturo ng pananampalataya ng lihis sa tunay na pagkakakilanlan nito. Gayunpaman, kung susuriin ito ng ayon sa biblical na konteksto, ang tinutukoy na pananampalataya ay tiyak. Ano po ang tiyak nito? Ito po ay ang pananampalataya sa Diyos. Lahat ng kahulugan ng tunay na pananampalataya sa Biblia ay nakatuon po sa Diyos. Hindi tayo maaaring magkaroon ng pananampalataya sa pananampalataya mismo dahil ang pananampalataya ay isang instrumento lamang upang makilala ang Diyos at magtiwala sa Kanya. Pag-aralan natin ang pananampalataya sa Diyos sa kontekstong nito. Magsimula po tayo sa pagbasa sa Hebreo 6, talatang 1 hanggang 2. Sabi po dito, kaya't iwanan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy na tayo sa mga araling para sa mga may sapat na pangunawa na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy na tayo at yan ang gagawin namin kung luluubin ng Diyos. Nais po ng sumulat dito ng Hebreo. Ang sumulat po kasi ng Hebreo ay hindi malaman kung si Pablo o yung mga taga-Hebreo mismo. Wala pong dito kung si Pablo talaga ang may sulat nito. Walang sinasabi po sa Biblia. Ang sabi ng sumulat dito ay maging mature na tayo kay Kristo. Sabi dito ay iwanan na natin ang mga panimulang aral tungkol kay Kristo. Ito po yung mga elementarya ng pagtuturo gaya nga po ng pagsisisi, binyag, pagpapatong ng kamay, pagkabuhay na muli at sa hatol na walang hanggan. Ito po yung tinatawag na kumbaga ABC ABC ng pagtuturo. Gaya po nung mga bago pa lang tayo mag-aral, di po ba? Anong unang tinuturo? Yung abacada, ABC. Pag tayo'y pag nalaman na nitong pag natuto na po tayo sa ABC, anong susunod? Word na po, pinababasa na tayo ng word. Di po ba? Pinagsasama-sama na yung mga alphabets at binabasa na natin para maging word. Pagkatapos, anong ginagawa? Anong pinababasa na sa atin? Anong pinagagawa? Sentence na po. Di po ba? Pahaba na ng pahaba. Sentence na. At pagkatapos nito, gagawa na tayo ng paragraph hanggang makagawa na tayo ng kwento. Ibig sabihin po dito, mag-move on na po tayo, maging mature na po tayo. Mas mataas na ang pag-aralan, ang dapat nating pag-aralan. Nais ng Diyos na tayo ay umunlad ng higit sa mga panimulang pundasyon ng pananampalataya. So, ano nga po ang pananampalataya ayon sa Biblia? Una po, ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang mga salita. Sabi po sa Hebreo 11, talatang 1,
Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Yan po sabi sa Hebreo 11 verse 1. Ang pananampalataya ang nagpapaging totoo sa mga salita at mga pangako ng Diyos sa mananampalataya bago pa man ito mangyari. Ito ay katiyakan ng mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng espiritual na mata na nagpapahintulot sa atin na makita kung ano ang hindi nakikita ng iba. Ito ang dahilan kung bakit hindi dapat ihiwalay ang biblikal na pananampalataya sa mga sumusunod. Ang kakambal ng pananampalataya. Una po, ano po ang kakambal ng pananampalataya? Ayon po sa Roma 10 verse 17, ito po ang salita ng Diyos. Sabi po dito, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? O yung verse 17 na lang po ang basahin natin. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ang talata pong ito ay hinangon ni Pablo kay Propeta Isaias, yung 14 to 17. Tinanong dito ni Isaias ang Panginoon, sino ang naniwala sa narinig niya mula sa atin? Ipinakikita ni Pablo na ang pagtanggi na maniwala sa sinasabi ng Diyos ay katumbas ng pagsuway. Yun, ayon sa banal na kasulatan, ang ugat ng problema kapag naririnig ng mga tao ang ebanghelyo at hindi ito tinanggap. Ginagawa nila ito ang hindi pagtanggap dahil hindi po sila naniniwala. Sinulat ni Pablo na kapag ang paniniwala ay nangyayari, ito ay sa pamamagitan ng pakikinig sa sinasabi ng Panginoon, sa pamamagitan nga po ng salita ni Kristo. Kaya nga po isinugo ng Panginoon Jesus ang kanyang mga alagad upang ipangaral ang magandang balita. Ito pa nga po yung Great Commission na mababasa natin sa Matthew. Ang mga nakakarinig nito ay may pagkakataong maniwala. Ang mga naniniwala ay tumatawag at tumatanggap kay Kristo. At sa lahat ng tumatawag at tumatanggap kay Kristo ay maliligtas. Sinasabi po yan sa Romans 10 verse 13 na sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. At yun ay kung sila ay magsisisi at susunod sa kalooban ng Diyos. Ano pa po yung kakambal ng yung pangalawa po, ang pamumuhay ng Kristiyano. Isa pa po itong kakambal ng pananampalataya. Ayon po sa Romans 1 verse 17, sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad sa sinasabi sa kasulatan, ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Matapang na pinahayag ni Pablo dito na hindi niya ikinahihiya ang ebanghelyo. Bakit hindi niya ikinahihiya ang ebanghelyo? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo, tapos sa mga Griego, at sa lahat ng tao.
Ipinapahayag sa Ebanghelyo ang katwiran ng Diyos ng isang kahulugan na ibinibigay ito sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Sa madaling salita, ipinapahayag ng Diyos na ang mga tao ay matuwid sa kanyang paningin dahil sa kanilang pananampalataya. Ang mga salitang mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, sa English ay from faith to faith, ay malamang po na nangangahulugan na ang pagpapahayag na ito ng pagiging matuwid ng mga tao ay sa pamamagitan ng pananampalataya mula sa una hanggang sa huli, mula sa simula hanggang sa wakas. Ito po yung ibig sabihin ng malamang na ibig sabihin ng from faith to faith. Hindi po tayo maipapahayag na matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ang mabubuting gawa at pagsunod sa ritual ay walang nagagawa upang tayo ay maging tama sa Diyos. Nahiwalay tayo sa Kanya dahil sa ating pagiging makasalanan. Gayunpaman, ayon sa mabuting balita, si Kristo ay namatay upang bayaran ang ating mga kasalanan. Kapag nagtitiwala at sumasampalataya tayo kay Kristo, ay nakikita tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na at ipinapahayag tayong matuwid ng Diyos. Ano po ang pananampalatayang kinalulugdan ng Diyos? Una po, pananampalataya sa kanyang kapangyarihan. Ito po ay mababasa natin sa verse 3. Verse 3. Verse 3, 11. Yung nauna po, may nauna pa kasi dyan eh. Yung may nauna pa po kasi yan, yung pananampalataya ang kinalulugdan ng Diyos. Ito yung pananampalataya sa kanyang kapangyarihan. Sabi po dito, ang mabuting balitang ito na pinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang pagiging tao. Siya ay ipinanganak mula sa lipi ni David. Dito po ay pinapahayag ni Apostol Pablo na ang Ebanghelyo ay nakasentro po kay Kristo, na sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay ay ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan. Ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus, ang kapangyarihan ng Diyos. Ano po ang kapangyarihan na ito? Kapangyarihan sa ikaliligtas ng tao. Walang sino man ang maliligtas ng kanilang sariling gawa. Maliligtas lang po tayo sa biyaya ng Diyos na makakakamtan natin sa pamamagitan ni Kristo sa kanyang pagbabayad sala sa ating mga kasalanan. Ang pagkilala kay Jesus bilang anak ng Diyos ay higit pa po sa paniniwala. Kaya nga po sumampala tayo sa Panginoong Hesus na sa kapangyarihan niya ay maililigtas niya tayo sa kapamakan. Ano pa po yung pananampalatayang kinalulugdan ng Diyos? Yung pagsunod sa kanyang mga kalooban. Ayun po yung sa verse 4 to 7. At sabi dito, at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa. Ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod. Sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus, si Pablo at ang mga apostol ay tumanggap ng biyaya at binigyan sila ng otoridad na mangaral alang-alang kay Kristo. Isinugo po sila upang isagawa ang pagsunod sa pananampalataya kay Kristo.
Isinugo sila upang dalhin sa lahat ng bansa ang mabuting balita tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sabi nga po sa Matthew 28 verse 16 to 20, ito po yung Great Commission. Ibinigay na kay Jesus ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't inatasan silang humayo at gawing alagad niya ang lahat ng tao sa lahat ng bansa at turuan silang sumunod sa lahat ng inuutos niya. At bilang mga mananampalataya ay kailangan din po natin ito sa panahon ngayon. Kailangan natin i-share ang gospel, ituro natin i-share natin ito sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, sa ating kapitbahay, sa ating mga katrabaho, kaklase man, at sa lahat po na hindi pa nakakarinig ng mabuting balita para po sila makasunod sa mabuting kalooban ng ating Panginoon. Ano pa po? Pananampalataya sa kanyang kapangyarihan. Ito na po yun. Ayon po sa Hebrew 11:3, dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Mababasa po natin sa aklat ng Genesis na ang sanlibutan ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Lahat ng bagay sa paligid natin ay nilikha, ay ginawa ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya dapat tayong maniwala sa Diyos na hindi natin nakikita. Lahat ng bagay ay may simula. Sila ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Lahat ng kaalaman ay may simula. At lahat ng simula ay nangangailangan ng pananampalataya. Ang pundasyon ng ating pananampalataya ay isang paniniwala na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Amen po. Isa pa po, yung pagsunod sa kanyang kalooban. Sabi po sa Hebrew 11:4-5, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na siya, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Sa pamamagitan po ng pananampalataya, si Abel ay nag-alay ng isang mas mabuting hain kaysa sa kanyang kapatid na si Cain. Si Abel ay may pananampalataya kaya ninais niya pong bigyan ng kaluguran ang Diyos. Kaya hinangad niyang magdala sa Diyos na isang napakahusay, napakainam na hain. At dito po nasiyahan ang Diyos. Kaya nga po sabi dito ay kahit patay na siya ay nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano pong ibig sabihin nito? Na kahit patay na siya ay nagsasalita pa siya. Ang ibig pong sabihin nito ay ang pagkalipas na maraming taon, ay naririnig pa rin natin ang kanyang halimbawa ng pananampalataya. Yun po ang ibig sabihin na patay na siya ay nagsasalita pa siya. Amen po. Isa pa pong halimbawa ay si Enoch. Nabuhay po si Enoch ng 365 years at lumagad siya kasama ng Diyos sa buong panahon. Sa pananampalataya ay dinala si Enoch upang hindi siya makakita ng kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sapagkat nakuha niya ang patotoo na bago siya itinaas ay nakalulugod siya sa Diyos. Hindi po nakaranas ng kamatayan si Enoch dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Napaka-iksi lang po ng pagpapakilala kay Enoch sa lumang tipan. Pero yun nga po,
Nakalulugod ang buhay ni Enoch sa buhay sa Diyos, kaya nga po itinaas siya at hindi siya nakaranas ng kamatayan. Ano pa po yung pagsunod sa kanya mga kalooban? Sabi po dito sa Hebreo 11:6-7. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y nahatulan ng sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Si Noe po ay isang matuwid na tao bago siya sumunod sa Diyos sa paggawa ng barko. Noong panahon po ni Noe ay si Noe na lang po ang natitirang matuwid. Lahat ng tao noon ay masama na. Si Noe na lang po ang matuwid. Naniniwala siya na wawasakin ng Diyos ang mundo. Dahil dito ay kinutya siya ng mga tao sa paligid niya. Gayunpaman, ang pananampalataya ni Noe ay nagligtas sa kanya at sa kanyang sambahayan mula sa paghatol ng Diyos. Hinatulan ni Noe ang mundo sa pamamagitan ng kanyang pagsunod na nagbigay daan sa kanya na maging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Si Noe ay may pananampalataya sa Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Si Noe ay nagkamit ng gantimpala sa pamamagitan ng kanyang pagsunod at magiging tagapagmana kasama ni Kristo dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito po ang kaligtasan na ayaw nating baliwalain, na mailigtas mula sa kapahamakan at maibalik sa orihinal na pagtatalaga ng paghahari dito sa mundo na mangyayari sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod kay Kristo hanggang wakas. Pangalawa po, ano ang pananampalataya ayon sa Biblia? Ang pananampalataya ang kasangkapan upang bigyang lugod ang Diyos. Hindi malulugod ang Diyos kung walang pananampalataya. Ang Diyos ay hindi nadadala ng ating mga damdamin, mga hangarin, o mga personal na kagustuhan at pag-asa. Sa larangang espiritual, hindi mahalaga kung anuman ang personal na paniniwala o kagustuhan. Ang mahalaga ay kung ano ang sinabi at ipinangako ng Diyos. Tanging ang mga nananampalataya sa Diyos ang makakapagbigay kasiyahan sa Kanya. Ayon po dito sa Hebreo 11:6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Makita po natin dito na tanging mananampalataya ang nakapagbibigay lugod sa Diyos. Halimbawa po, ang sabi dito, kinalugdan niya ang mga tao noong una dahil dito. Ayun po yan sa verse 2. Sabi po sa verse 2, kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. At sa verse 5,
pinag-aralan na po natin to dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos at sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. At dito po sa Hebreo 11:39, kinalugdan niya ang lahat ng sumasampalataya. At dahil sa kanilang pananampalataya, sabi dito, sa Diyos, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Bagamat sila ay pinarangalan sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi nila natanggap ang ipinangako sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin upang sila ay hindi maging ganap malibang kasama tayo. Ang mga dakilang mananampalataya ng lupang tipan ay tatanggap ng kanilang dakilang gantimpala kasama natin mula sa panahon ng bagong tipan. Ang pinakamalaking gantimpala ay ibibigay sa mga lumalakad sa pananampalataya. Kaya naman ang kanilang halimbawa ay napakahalaga sa atin. At kung tayo ay tapat, ay makakasama natin sila pagdating ng panahon. Ang lahat ng taong ito na nauna sa atin, katulad ni na Abraham, ni na Moises, ni na Noe, at iba pa na namuhay na may katapatan sa kanilang pananampalataya na nakakuha ng pagsang-ayon mula sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, ay hindi po nakatanggap ng ipinangako ng Diyos. Bakit po nila hindi natanggap ang pinangako? Dahil po may magandang plano ang Diyos. Ang mga mananampalataya sa lumang tipan ay hindi magiging ganap o perpekto kung wala ang mga mananampalataya sa ilalim ng bagong tipan. Sa ngayon po, lahat ng mananampalataya na namuhay ng tapat ay dadalhin sa kaharian ng Diyos. At bawat isa ay gagantimpalaan ayon sa katapatan sa lupa. Pagkatapos po ay magiging kumpleto tayo kasama ng mga mananampalataya sa lupang tipan na sumunod sa Panginoon. Maraming pagkakataon kung saan ipinapahiwatig ng Biblia na ang isa sa pinakamalaking gantimpala para sa mga tapat ay ang maglingkod o mamahala kasama ni Jesus sa pamamahala sa bagong daigdig, New Earth. Halimbawa nga po, sinasabi sa Revelation 3 verse 21, sabi dito, sinabi ni Jesus sa mga maligamgam na Kristiyano sa Laodicea na kung sila ay magsisisi, ay tatanggap sila ng gantimpala at makikibahagi sa kanyang trono. Kaya nga po may mga pagkakataon pa ang mga mananampalataya sa Panginoon na makakuha ng gantimpala kung tayo ay magsisisi, magiging tapat at susunod sa kanyang kalooban upang malugod sa atin ang Panginoon at makibahagi tayo sa kanyang trono. Pangako po yan ng Panginoong Jesus. Ano pa po? Ito po yung mga halimbawa ng relihiyong walang pananampalataya. Ayon po sa Malakias 2:13-14, sabi po dito, kahit padiligin ninyo ang luha ng altar niya, kahit pa manangis kayo't dumaing, hindi na niya kaluluguran ang mga handog niyo sa kanya. Tinatanong niyo kung bakit. Saksi si Yahweh na kayo sumira sa pangako niya sa inyong asawang pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Sumira kayo sa pangako ninyo sa Kanya, bagamat nangako kayong magiging tapat sa Kanya. Makikita po natin dito kung bakit napuput ang Diyos sa diborsyo o paghihiwalay ng asawa. Sinabi sa verse 13 na hindi kinaluluguran ng Diyos ang kanilang mga handog at tinanong nila kung bakit hindi ito kinalugdan ng Diyos. Dahil nga po, sa sila ay sumira sa pangako sa kanilang asawa na sila ay magiging tapat. Ang tinutukoy po dito ni Malakias ay yung mga lalaking Hudyo na diniborsyo ang kanilang mga asawang Hudyo rin na babae.
at nagpakasal sila sa mga babaeng pagano, yung mga hindi naniniwala sa Diyos o ikay mga ibang sinasambang Diyos. At sa paggawa nito ay nilapastangan nila ang tipan ng Diyos at ang kanilang tipan sa kanilang mga asawa. Ang dahilan kung bakit napuput ang Diyos sa diborsyo ay ang pag-aasawa ay isang tipan sa harap ng Diyos. Nanunumpa at nangangako ang kinakasal na tinatanggap nila ang isa't isa na sila'y magsasama sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at sa sakit, sa yaman at kahirapan, till death do us part. Diba? Yun ang laging sinasabi. Pero ano po yung nangyayari? Sa harap mismo Panginoon ng Panginoon nanunumpa ang kinakasal. At ang Panginoon mismo ay siyang saksi sa kasal. Sabi nga po sa Matthew 19, verses 5 to 6, sinabi ng Panginoon Jesus na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Kaya nga po napakahalaga ng kasal. Kaya nga po sabi ni Yahweh sa verse 16 pa rin sa Malakiyas, nasusuklam ako sa naghihiwalay. Napupuot ako sa taong malupit sa asawa. Kaya't huwag kayong magtataksil sa inyong asawa. Ang diborsyo po ay lumalabag sa kalooban ng Diyos sa kasal. At ngayon po nadagdagan na ang pagpapakasal ng lalaki at lalaki, babae sa lalaki, babae sa babae, nadagdagan na po. Meron pang tao daw sa hayop, sabi ni Pastor. Ano pa po yung mga halimbawa ng relihiyong walang wastong pananampalataya? Sabi po sa Matthew 15 verse 7 to 9, sabi po dito, mga mapagkunwari. Tama nga ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nila galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Ang mga Pariseo at mga Eskriba po ang pinagsasabihan ng Panginoong Hesus dito. Tinawag ni Hesus ang mga Pariseo na mga mapagkunwari dahil mas pinahalagan nila ang mga tradisyon kaysa sa tunay na mga utos ng kasulatan. Ang kanilang pagsamba sa Diyos ay walang kabuluhan dahil pinalitan nila ang mga doktrina ng Diyos ng legalismo ng tao at mga batas. Sila ay nagsasalita na para bang sila ay tunay na nagmamahal at nagpaparangal sa Diyos. Ngunit ang kanilang pag-ibig sa Diyos ay lip service lang. Ibig sabihin, mula sa bibig lang. Hindi nila iniibig ang Diyos mula sa puso. Ang kanilang puso at mga hangarin ay malayo sa Diyos. Ang kanilang puso ay para sa pagpapahalaga ng tao at sa mundong ito. Kaya nga po ang naging resulta ay ang kanilang pagsampa sa Diyos ay walang bisa. Hindi ito nakalulugod sa Diyos. Hindi po nalugod ang Diyos. Kaya nga po, hindi ibig sabihin na nagsisimba tayo tuwing linggo ay napaparangalan na natin ang Diyos. Hindi ibig sabihin na nagpe-praise and worship po tayo ay nalulugod sa atin ng Diyos. Hindi ibig sabihin na nagta-tithes and offering tayo ay nalulugod sa atin ng Diyos. Bakit po? Hindi nalulugod ang Diyos sa mga ginagawa natin ito. Hindi po nalulugod ang Panginoon sa atin kung lahat ng ginagawa natin ito ay parang ritual lang. Dapat po ang lahat ng ginagawa natin ito ay galing sa ating puso para mabigyan natin ang kaluguran ang ating Panginoon. Amen? At pangatlo po, ano ang pananampalataya ayon sa Biblia? Ang pananampalataya, ang buod ng ating matuwid na pamumuhay.
Ang mga mananampalataya ay hindi mga nalinlang na panatiko na nagsasakripisyo ng kanilang pangkasalukuyan para lang sa wala. Sa katotohanan, sila ay matalino sa pamumuhunan ng kanilang pansamantalang kasalukuyan para sa permanente at mas kapaki-pakinabang na hinaharap. Ayon po nga po sa Hebrew 11:13, silang lahat ay may pananampalataya sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga pinangako ng Diyos. Ito ba yun? Ngunit natalaw nila yon mula sa malayo. Kinilala nilang sila ay mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinakikilala ng mga taong nagsasalita ng ganoon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung mahal nila ang lupain kanilang pinanggalingan, may pagkakataon pa sana silang makabalik doon. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Kaya naman hindi kinahiya ng Diyos na siya ay tawaging Diyos nila sapagkat sila ay pinaghanda niya ng isang lungsod. Ang mga talata pong ito ay tumutukoy sa iba't ibang mga tao sa lumang tipan na nagpakita ng pananampalataya sa Diyos. Gaya po nga po ni Abel, ni Abraham, ni Enoch, ni Noe. Sila po ay mga taong may pananampalataya na umaasa sa kabila ng hindi malinaw na pananaw sa hinaharap. Pinili nila magtiwala at sumunod sa Diyos. Ang ilan sa kanila ay namatay na hindi nakitang natupad ang pangako ng Diyos. Gayunpaman ang kanilang pananaw ay walang hanggan. Sa halip na pansamantala at naghihintay sa mga pinakahuling plano ng Diyos. Itinuturo dito ng sumulat ng Hebreo na para sa mga tunay na nagtitiwala sa Diyos, ang buhay natin dito sa lupa ay pansamantalang paglalakbay lang. At ang mundong ito ay hindi ang ating tunay na tahanan. Tayo'y mga dayuhan po lamang dito. Saan po ang ating tunay na tahanan? Sa langit po para sa mga tunay na mananampalataya. Kaya po para sa mga lumalakad sa pananampalataya at pagsunod, hindi ikinahihiya ng Diyos na tawagin kanilang Diyos at naghahanda na ng lungsod para sa kanila. Ang Diyos ay naghahanda na ng isang lungsod para sa mga tapat na mananampalataya. Tingnan niyo po yung mga Israelita na umalis sa Ehipto na sumuway sa Diyos. Namatay po sila sa ilang na hindi nila natanggap ang kanilang gantimpala na lupang pangako. Kaya nga po, bilang mananampalataya, ay binibigyan tayo ng pagkakataong magtamo ng gantimpala kung mananatili tayong tapat, nagtitiwala, at sumusunod sa Diyos. Ano pa po? Nabuhay silang matuwid at may pagpapakasakit. Sabi po sa Hebrew 11:8-10, dahil sa pananampalataya sa Diyos, sumunod si Abraham nang siya ay utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya ay nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya, gayon din sina Isaac at Jacob na tumanggap din naman ng pangakong katulad niyon. Sapagkat matapat na hinihintay ni Abraham ang isang lungsod na Diyos ang mismo ang nagplano at nagtatag. Isa sa pinakadakilang halimbawa po ng pananampalatayang nagtitiwala po ay si Abraham. Sinabi ng Diyos kay Abraham na lisanin ang kanyang tahanan at pumunta sa lupang ipapakita sa kanya ng Diyos. Kinakailangan po ni Abraham ng
malaking pananampalataya para sumunod sa Diyos bago malaman kung saan siya pupunta. At nang nakarating siya sa Kanaan at sinabi ng Diyos na ibibigay niya ang lupain sa kanila at namuhay sila bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya at nanirahan sa mga tolda. Tingnan po natin sa kabila ng karangyaan ng buhay ni Abraham ay iniwan niya po ang lahat ng ito para lang sumunod sa Diyos. Iniwan niya ang maalwang buhay na imbis na sa magandang bahay siya, baka mansion pa tirahan ni Abraham noon sa dati nilang tinitirhan, ay nagtsatsaga sila sa tolda, naninirahan. Bakit niya ginawa ito? Dahil nga po sa pananampalataya sa Diyos. Nanampalataya si Abraham na may isa pang mas malaking lungsod na itatayo ang Diyos. Isang makalangit na lungsod na pamamahalaan ni Kristo. Bagamat nakatira lamang siya sa mga tolda, ay hinahanap ni Abraham ang lungsod na may mga pundasyon na ang arkitekto at tagapagtayo ay ang Diyos. Ang pananampalatayang ito ay nagbigay daan sa kanya na manatiling tapat sa isang mahirap na sitwasyon. Amen? Ano pa po, nabuhay silang matuwid at may pagpapakasakit. Halimbawa naman po dito ay si Moises. Sabi po sa Hebrew 11:24-26, dahil sa pananampalataya sa Diyos, tumanggi si Moises nang siya'y mayroon ng sapat na gulang. Natawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw ng mundong ito na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Makikita po natin dito ang isang malalim na gawa ng pananampalataya. Dito po sa harap. Si Moises po na lumaki sa marangyang kapaligiran ng palasyo ni Faraon ay tinanggihan niya po ang pagkakakilanlan na uugnay sa makalupang royalty. Dapat kasama na siya sa mga royal blood. Ang pagpili na ito ni Moises ay ginagabayan ito ng pananampalataya. Ito pa ay isang deklarasyon na ang ating buhay na pagkakakilanlan ay matatagpuan sa Diyos, hindi sa mga titulo o posisyon na maaaring ibigay ng mundo. Mga temporal na kasiyahan kumpara sa walang hanggang kayamanan. Pinili ni Moises ang landas ng pakikibahagi sa mga pagdurusa ng bayan ng Diyos kaysa panandaliang aliw na inaalok ng mundo na dulot ng kasalanan. Ang kanyang pagpapakasakit dahil sa Diyos ay itinuring niya na mas malaking kayamanan kaysa mga kayamanan ng Ehipto. Pinili ni Moises na makibahagi sa masamang pagtrato sa bayan ng Diyos. Tayo rin po ay inihikayat na manindigan kahit na nangangahulugan ito ng paghihirap at pagtitiis. Tandaan po natin na ang buhay na nakahanay kay Kristo ay may kasamang mga sakripisyo para sa higit na kabutihan. Ang paniwala na ituring ang kahirapan kay Kristo bilang mas malaking kayamanan ay humahamon sa ating mga pananaw sa mga hamon at kahirapan. Sa halip na tingnan natin ang mga ito, yung mga kahirapan na ito bilang mga hadlang na dapat iwasan, ay maaari nating makita ang mga ito bilang pagkakataong makilala sa Kristo at sa gayon ay makibahagi sa isang kayamanang na higit sa material. Isa pa po, nabuhay silang matuwid at may pagpapakasakit. Halimbawa po nito yung mga Hebreo. Ayon po sa Hebreo 10:32-35,
Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan kung paanong kayo'y nagtiis ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan. Ngunit hindi kayo nagpadaig. Kung minsan kayo ang iniinsulto at pinahihirapan sa harap ng madla. Kung minsan naman kayo ang umaalalay sa mga kasamahan ninyo na pinapahirapan ng gayon. Dinadamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Ang mga taga-Hebreo ay nagtiis ng mga tinding hirap matapos silang maliwanagan. Anong ibig po sabihin ng matapos silang maliwanagan? Ibig sabihin po nito ay matapos nilang makilala ang Panginoong Hesus, makita nila ang katotohanan at nalaman nila ang katotohanan, ngunit nagpatuloy sila sa kanilang pananampalataya. Iniinsulto sila, linalait at pinapahirapan sa harap ng mga tao. Pinapahiya po sila. Sa madaling salita, ang nawala sa kanila ay ang kanilang reputasyon. Inagaw sa kanila ang kanilang mga ari-arian. Pero ang sabi dito, hindi sila nalungkot. Bakit kaya? Tayo po, kung nakawin sa ating mga cellphone, anong maramdaman natin? Malulungkot tayo, magagalit pa nga tayo. Hindi po ba? Malulungkot tayo, wala na tayo pang Facebook, wala na tayo pang Messenger, wala na tayo pang TikTok. Pero sila, harap-harapang kinukuha sa kanila ang mga ari-arian nila. Maaaring ito yung mga lupa, hindi po ba? Harap-harapang inaagaw sa kanila, pero hindi sila nalungkot. Bakit? Dahil alam nila na ang pagkawala ng mga bagay sa lupa ay nangangahulugan lamang ng pakinabang ng mga bagay na yun sa langit. At nagawa nilang magalak doon. Kaya nga, ang sabi ay huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos sapagkat dakila ang naghihintay ng gantimpala para sa inyo. Ginagantimpalaan ng Diyos ang ganitong uri ng pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Sa papong halimbawa, mga Hebreo pa rin to. Yung nabuhay silang matuwid at may pagpapakasakit. Ayun po siya sa Hebreo 10:36-38. Kinakailangan kayong magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal at ang darating ay darating na. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit kung siya ay tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Ito, pagtitiis na naman po ito. Puro pagtitiis na lang. Kinakailangan po talaga sa pananampalataya ang pagtitiis. Sabi nga po, di ba? Ang makapagtitiis hanggang wakas ay maliligtas. Di po ba? Kaya talagang kailangan ng pagtitiis sa pananampalataya. Bakit kailangan pagtitiis sa pananampalataya? Upang masunod ang kalooban ng Diyos at matanggap natin ang kanyang pangako. Ang taong may pananampalataya ay dapat tumatayong matatag at nagtitiwala sa Diyos. Malapit na pong dumating ang Panginoon. Babalik na si Kristo upang hatulan tayo. Kaparusahan para sa hindi mga magsisisi. At buhay na walang hanggang kapiling ni Kristo ang sasampalataya at namumuhay ng matuwid na sumusunod sa kanyang kalooban. Amen? So ano po ang pananampalataya ayon sa Biblia? Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang mga salita. Ang pananampalataya ang kasangkapan upang bigyang lugod ang Diyos. Ang pananampalataya ang buod ng ating matuwid na pamumuhay. At sa ating pong pagtatapos, karamihan sa pananampalatayang naririnig natin na ipinapangaral ngayon
ay napakalayo kung hindi man lubos na kaiba sa pananampalatayang ipinangaral sa mga Hebreo. Kung noon sila ay hinimok na magsakripisyo, ang mga Kristiyano sa ngayon ay hinihimok na mag-name it and claim it. Kung noon sila ay hinikayat na magtiwala at sumunod sa salita ng Diyos, tayo ay tinuturuan na habulin ang ating mga pangarap at ibibigay ito sa atin ng Diyos. Kung ang mga sinaunang Kristiyano ay hinimok na magsakripisyo, ang kasalukuyang Kristiyano ay tinuturuan na manalangin para sa kung ano ang magbibigay sa kanya ng kaaliwan at makamundong kasiyahan. Amen. Maraming salamat po at nawa ay may natutunan po tayo sa ating mga pinag-aralan sa araw na ito. Praise the Lord.